January 5, 2013, ilang araw pa lamang matapos ang pagsalubong sa bagong taon, ay isang balita na ang gumimbal sa mga mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. Nakatanggap kasi ng report ang tanggapan ng kapulisan doon tungkol sa wala ng buhay na katawan ng isang kawawang musmos. Dalawang mangangalakal ng basura ang nakatagpo sa katawan ng isang bata sa silong ng isang bahay sa barangay San Lorenzo 2 na natatabunan ng lupa at basura. Nang magtungo ang SOCO sa crime scene, ay dinatna nila ang isang batang babae na nasa advanced decomposition na. Nakatali ito sa ilalim ng bahay, may busal ang bibig at wala pang suot na pang ibabang kasuotan. Ayon sa may-ari ng bahay, ay ilang araw na rin nilang napapansin ang mabahong amoy na nagmumula sa likod ng kanilang bahay. Subalit dahil nga sa nagmistulan na iyong basurahan at ilog, ay pinagwalang bahala nila ito. Isang nagdadalamhating ina ang umiiyak na sumugod sa crime scene. At dito ay positibo nitong kinilala ang biktima kahit pa nga nasa advanced decomposition na ang katawan. Ayon sa kanya, ang suot nitong bracelet at relo ay pagmamay-ari ng 9 years old niyang anak na babae na si Zosime Magluyan na 12 araw nang nawawala. Sino si Zosime Magluyan? At bakit nito sinapit ang karumal-dumal na kamatayan? Sino ang mga walang pusong tao ang gumawa nito sa walang kalaban-labang musmos? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Siyahin, palakaibigan at malambing na bata. Ganyan ilarawan ng pamilya si Zosime. Tulad ng mga ordinaryong bata ay mahilig itong maglaro sa lansangan kasama ang mga kaibigan. At tulad ng karamihan ay excited si Zosime sa pagdating ng araw ng Pasko dahil sa araw ito kung saan maisusuot niya ang maganda at bagong damit na minsan niya lamang sa isang taon maranasan. Maliban dito ay makakatanggap din siya ng regalo at mga candy mula sa kanyang mga ninong at ninang. Subalit ang araw na iyon pala ang huling araw na makikitang buhay ang bata. Mula kasi nang umalis ito sa kanilang bahay ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Tinanong-tanong na nila ang lahat ng mga tao at lugar na maaari nitong puntahan. Subalit walang nakakaalam kung nasaan si Zosime. Nang kumagat ang dilim at unti-unti nang tumago ang araw, ay lalo silang nag-alala. Kaya naman lumapit na sila sa kinauukulan para opisyal na humingi ng tulong sa paghahanap sa bata. Lumipas ang oras, araw at linggo. Subalit walang Zosime ang umuwi sa kanilang bahay at natagpuan. Hanggang sa mabalitaan na lamang ng pamilya ang nakitang wala ng buhay na katawan ng isang batang babae. Sa isang bahay, 15 metro lamang ang layo mula sa kanilang tinitirhan. Base sa isinagawang post-mortem sa katawan ni Zosime, ay namatay ito sanhi ng labis na gutom. Nakitaan din ito ng mga sinyales ng labis na pagpapahirap at ang batang musmos ay biktima rin ng panggagahasa. Ayon din sa kanila ay 3 araw nang patay ang bata bago pa ito matagpuan. Subalit sino ang mga walang pusong tao na gagawa nito sa 9 na taong musmos? Noong una ay blanco ang mga investigador dahil sa wala silang makitang kahit na anong lead na makakapagturo sa mga suspect. Hanggang sa isang testigo ang lumutang na nagbigay ng linaw sa nangyari kay Zosime Magluyan. Ayon sa sinumpaan nitong salaysay, ay nagiinuman sila kasama ang 20 years old na si Jason Cubian, 23 years old na si Rodel Cubian, 25 years old na si Ryan De Lequina, at isang 15 years old na minor de edad. Bandang alas 11 ng tanghali ay nakita niya si Rodel Cubian kasama ang biktima. Maya-maya pa ay sumunod na rin ang 3 pa nilang kasama at dinala nila ang bata sa lugar kung saan natagpuan ang wala ng buhay nitong katawan. Noong una ayon sa kanya ay pinagwalang bahala niya lamang nakita dahil sa alam niya na matalik na kaibigan ng pamilya ni Zosime si Rodel Cubian. Subalit nang kumalat na ang balita ng pagkawala ng bata ay dito na siya kinutuban ng masama.
At lalo pa nga itong nadagdagan nang matagpuan ang katawan ng musmos sa kaawa-awang kondisyon. Ayon sa kanya ay ilang araw din siyang hindi pinapatulog ng konsensya, hanggang sa naisipan niyang maglakas loob na magsalita at tumistigo. Dahil dito ay agad na inaresto ng mga pulis ang 4 na suspects, samantalang tinurn over naman nila ang 15 years old na minor de edad sa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development sa Cavite. Ayon sa inilabas na statement ng Dasmariñas Police, ay umamin ng mga suspect sa kanilang ginawa kay Zosimay. Ayon umano sa mga ito, ay dinala nila ang bata sa silong ng malaking bahay. Doon ay itinali nila ito at binusala ng bibig para hindi ito makagawa ng kahit na anong ingay. At doon ay pinahirapan nila ang bata at halinhinang pinagsamantalahan. Ginagawa umano nila iyon ng 3 beses sa isang araw sa loob ng 8 araw. Nang magsawa ay iniwan nila doon ang bata noong January 2, 2013, ang araw na hinihinalang nalagutan nito ng hininga. Subalit ang nasabing revelasyon ay itinanggi ng mga suspect. Ayon sa kanila ay hindi totoo na umamin sila sa ginawang pagdukot at pagpatay sa bata. At iginiit nila na wala sila sa Barangay Lorenzo 2 nang mangyari ang krimen. Ang 3 ay kinasuhan ng pagdukot, pagpatay at panggagahasa sa Prosecutor's Office ng Cavite. At kung mapapatunayang nagkasala, sila ay mahahatulan ng habang buhay na pagkakakulong without eligibility for parole. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya sa sinapit ni Zosimay, lalo na ang kanyang lola na siyang nagpalaki sa kanya. Ako rin nagpalaki noon. Sakit sa akin yun sa amin. Lalo na mister ko. Nagulat din sila dahil sa ang mga suspect ay kilala nila at tinuring ng mga matatalik na kaibigan ng pamilya. Maliban dito ay kasama nila ito noong mga araw ng kanilang pagluluksa at ang mga ito pa mismo ang nagbuhat ng ataol ni Zosimay nang dalhin nila ito sa kanyang huling himlayan. Sadyang nakakapanindig balahibo ang sinapit ng batang si Zosimay. Maging ako ay talagang hindi makapaniwala na may mga taong kayang gawin iyon sa batang musmos. Ano pong masasabi niyo sa ganitong mga pangyayari? Sapat nga ba ang kaparusahang habang buhay na pagkakakulong sa ginawa nilang kababuyan at pagpapahirap sa isang batang bago pa lamang nangangarap sa kanyang magiging kinabukasan? Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.